Huli na po ang lahat mga kababayan. Nilipad na po nila si Tatay Digong. Ito po ang eroplano. Itong eroplano mga kababayan na sinasabing ginagamit din ni Nalisa Araneta, Bangag at ni Tamba mga kababayan. Kita nyo ang numero RPC 5219. Nakikita nyo naman si BBM dyan mga kababayan. Oh. Yan ang ginamit ng eroplano. The same airplane mga kababayan na ang sabi ni Kitty Duterte, tandaan nyo yan. Dahil yung eroplanong iyan ang sinakyan sa pagkidnap sa kanyang tatay. Tingnan nyo. Dadalhin na po nila sa The Hague mga kababayan sa Netherlands. At malamang sa malamang hindi na po makakauwi si Tatay Digong dito. Alam naman natin mga kababayan ay na dekada ang aabutin sa mga hearing dyan sa ICC. At 82 years old na po si Tatay Digong mga kababayan. 82, 81. Oh. Ito po ang huling habilin ni Tatay Digong bago siya sinakay sa eroplano. Andyan pa si Torimao, oh. At yung may babaeng nagpa-video-video pa, yung may langaw dito. Alam nila to. Respeto dito. Pilitan na. Respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila akong patay, Yang si Tory mga kababayan, oh, ang laki ng kasalanan yan mga kababayan. Lahat ng tao tatandaan yung mukha ni Tory. at life is Oh. Papunta na itong runway mga kababayan, sakay si Tatay Digong. sila na naman ang nasa kabila. Bawat pila. Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ng mga to? Saan po pulutin kapag mananalo yan si Inday? At kung i-disqualify man nila si Inday mga kababayan, andyan pa si Baste at saka si Pulong. Ubos ito. Pinilit daw mga kababayan. Kailangan Trabaho. Halata masyado mga kababayan si Tory. Abusado. hindi lang pilihan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate ng simpatiya. Ang mga babae mga kababayan, oh, nagsiiyakan. Oh, Plus yan. nagsiiyakan. At ang eroplano papunta na yung runway mga kababayan. Ilang man sila, ibang presidente na naman. Isa Ang sabi, pag mamayari ito ng Marcos at Romualdez, ewan lang, basta family plane. ito pupulutin ito mga to. Family plane o suki sila dyan mga kababayan, ewan lang natin. Ang problema, Si iyakan ng mga sa trabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan. was andon na sa Netherlands si PRRD mga kababayan, hindi na yan makakabalik. Sana nga humaba ang kanyang buhay ng 10 years at ma-absorb si Tatay Digong. Masasayang ang kanyang buhay na natitira mga kababayan doon. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Madness. Paano na lang ito? Kasi ang procedure kasi, let me be very practical. When you are placed under arrest, O by the way mga kababayan, papunta na ng runway. Eto na, i-forward natin ha. Naputol sayang yung video, naputol. Pero eto na mga kababayan, ang eroplano na sinasakyan ni Tatay Digong. Eto na mga kababayan, ang resulta sa paghalal natin ng bangag. Yan Nasaan na yung eroplano? Yan. Di ba? Pansin nyo, the same airplane mga kababayan na ginagamit ng Ngagba. Si Bangag yan. At ang number, ewan na natin kung makikita ba dyan mga kababayan. Basta ang numero niyan, C5219. Sana makita, no? C5219. Ang airplane ng mga Bangag. Yan mga kababayan, yung mga empleyado yan sa airport, ha? Ayun number. Confirm! RPC 5219. Yun nga mga kababayan, the same airplane na ginagamit na Bangag at na Romualdez. At ang sabi, ewan lang natin ha, sabi ni Jason sa pagmamayari ito ng Marcos Romualdez clan. Okay, tambalustos, ewan lang natin din. Pati sa airport kanina mga kababayan, nung dumating si PRRD, yung mga pasahero, Duterte ang sigaw.
Oh, etong bangag mga kababayan, no, grabe. Isang kabangagan, oh. Babay, Tatay Digong. Ay. At tinaon talaga nila mga kababayan na eleksyon dahil, humahatak ng tao si Tatay Digong sa tuwing may kampanya. Oh, yan ang gusto nilang i-block din mga kababayan. At the same time, mayroon ding mga iba't ibang issue. Oh, katulad na lang nung namatay daw mga kababayan na kasama ni Liza Araneta Marcos doon sa Amerika na sabi, drug overdose. Ayun na si Tatay Digong mga kababayan, papunta na yun ng runway mga kababayan. Ang sabi, ewan lang natin, no? Nasaan na yung sabi na mayroong TRO? Kung mayroong TRO mga kababayan, bakit hindi pa rin, in honor? Grabe na talagang kabangagan ito mga kababayan, Example na lang mga kababayan, si Putin mayroon din niyang warrant of arrest sa ICC. Hindi na kulong mga kababayan dahil wala namang jurisdiction ang ICC sa kanilang lugar. Dito mga kababayan wala. Eto mga kababayan, para na itong extraction, para na itong pang-kidnap. Sabi nga ni Kitty Duterte, kinidnap si PRRD, dinukot, extraction. Sa pilitan. At nawa mga kababayan, pero kahit na, yung sa Supreme Court, wala nang visa Wala, hindi naman wala visa, pwede rin gamitin sa kaso, pero wala nang silbi. Dahil, wala na, umalis na si Tatay Digong. Naputol yun mga kababayan ang live. Ito yung pagpasok niya mga kababayan kanina, ito yun, Ang hina na ni Tatay Digong mga kababayan, Mga tauhan ng airport, umiyak mga kababayan, pati yung mga mga sundalo. Sundalo pa si Tory, Eto mga kababayan, magre-retiro na yan si Tory. Wala na yung kapangyarihan. Wala na yung immunity rin. Patong-patong na kaso ang kakaharapin niyan. At ewan lang natin kung ano ang niyan. Reward kay Bangag. Nasiiyakan ang mga tao, mga kababayan na andyan sa airport yan ha. Hindi yan mga supporters dahil hindi po pinapasok mga kababayan ang mga supporters. Babay Tatay. Yan na siguro ang huling yapak niya sa Pilipinas mga kababayan. Tandaan nyo mga itsura ng mga hudas na yung senatore. Tandaan nyo. Dilipad na talaga nila. At saka yan tandaan nyo yan isusumpa natin yan mga kababayan. Isusumbong natin kay San Pedro. Basta sa kabilang buhay pagsisisihan nila yan. Itong ginawa nila kay Tatay Digong mga kababayan. At kaya pala na ang lakas ng loob ni Carlo Nograles mga kababayan na tumakbong mayor sa Davao City. Kahit alam niyang wala siyang kalaban-laban dahil right from the start alam nila mga kababayan na ito ang kanilang plano. Kukulong nila si ipagkanulo nila si dating Pangulong Duterte sa ICC. So wala nang kalaban mayroon kalaban yung obispo mga kababayan si Carlo Nograles doon. Siguro mananalo pa yung obispo. Pero hindi na yun maaalis si Duterte mga kababayan ewan na natin kung i-disqualify nila mga kababayan. Pero tuloy pa rin siguro. Ewan lang natin kung ando na yan sa ICC si Tatay Digong. Kung anong mangyayari sa Davao City. At hindi yan mananalo si Nograles mga kababayan. So paano na yan? Paano kung second si Nograles tapos sasabihin agad ako disqualified si Duterte sa ICC. Si Nograles automatic ba kababayan? Kaya kayong mga taga Davao, hatiin nyo ang inyong boto siguro. Kalahati nung sa obispo or aywan na natin kung sino. Yung isa mga tumakbo pa doon. Tapos kalahati kay Tatay Digong, 0 kay Nograles. Tapos afterwards, yung mga kababayan mananalong mayor, step down para si Baste ang vice mayor. Pwede bang i-replace? Wala natin. Hindi tayo expert dyan mga kababayan pero yan pala ang kanilang game plan. At eto na nga mga kababayan, tinangay na nila si Tatay Digong. Ayun na. Kanina pa ito mga kababayan, malamang lumipad na yan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.